Guys, I'm sure naranasan nyo na yung mag-a-apply kayo ng personal loan or credit card, lalo na sa mga legit financial institution or even sa mga banks. Kung naranasan nyo na yan, well, this video is for you. Especially kung, alam mo yon, yung alam mo sa sarili mo na okay naman yung records mo, tipong wala ka namang utang previously, etc. etc. Pero, ang result ng application mo with credit card or even personal loans ay rejected. Tapos, nagtataka ka kung bakit at gusto mong itanong, bakit ako rejected? Pero ang sagot sa'yo ng banks or that financial institution ay hindi po namin masasabi sa inyo yung tunay na reason kung bakit. Parang ikaw as a applicant, bakit? Bakit hindi pwedeng sabihin? Well, yan ang pag-uusapan natin for this morning's video. Kaya, samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, bakit nga ba hindi pwedeng sabihin? Sasabihin nila, iyan po yung nakalagay sa terms and condition na pinirmahan nyo na hindi po kami required magsabi sa inyo kung ano yung reason. Which is halos lahat ng mga banks, credit card companies, financial institution, lending institution, ganyan ang sinasabi. Pero, bakit nga ba? Ano ba talaga ang reason kung bakit hindi pwedeng sabihin? Well, there are couple of reasons na i-enumerate natin. Siguro unahin natin with the company's intention. While nagpo-provide sila ng loan, syempre gusto rin nila na protected sila from any lawsuit na pwede mag-arise later on because of that decision. So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng ikaso or what, but at least placing that clause sa terms and condition, wala silang responsibility or hindi sila maging responsible kung ano man yung maging result ng application natin. Thus, yun yung sinasabi nila na this is for their legal protection, na hindi sila required magsabi. Siyempre nga naman, kung hindi ka magsasalita, wala magiging problema, di ba? Less talk, less mistake. Parang ganon. Okay, number 2 reason. Siyempre, bawat lending companies, bawat banks, bawat financial institution, meron niyang parang method or sinusunod na decision making sa pag-approve ng loan. For example, ako, kunyari, nagpapagutang ako. Ano ba yung gusto kong makita sa isang applicant? Gusto kong makita yung credit score niya sa CIC na green. Gusto ko yung makita yung TransUnion niya na score na green, etc. etc. So, meron silang specific na criteria about lending company, banks, or financial institution. Hindi po siya pare-parehas. So, syempre, gusto nilang maprotektahan yung model na ginawa nila or yung process na ginawa nila sa pagde-decide kung sino yung i-approve nila or hindi. In addition, syempre, kung sasabihin nila, because mababa ang CIC credit score mo, syempre, pag sinabi nila yon, alam mo na yung gagawin mo. Ang gagawin mo ngayon, papataasin mo yung CIC credit score mo. Paano ba mapataas yun? Syempre, the more you loan, the more na magkakaroon ng maraming entry sa inyong CIC credit score. Tapos, yung tipong kahit maliliit lang, tipong SPay later nyo, 10 piso, 100 pesos, SPay later nyo lang para makadagdag ng entry sa inyong CIC, di ba? So, somehow medyo nagkakaroon ng butas yung ginagawa nilang decision making. Thus, hindi talaga nila makikita yung attitude mo o yung current standing mo towards your finances. Basically, syempre, gusto makita ng mga companies na yan kung ano ba yung attitude mo, ano ba yung behavior mo sa paghawak ng finances. And syempre, the more na mapangit yung attitude mo towards your finances, edi mas lalong hindi ka nila papahiramin. Thus, isa yan sa reason kung bakit hindi nila sinasabi kung bakit ba tayo nade-decline. Pangatlo, pwedeng magkaroon ng pandadaya or fraud. So, dito babasahin ko po ito sa inyo. For fraud protection, disclosing precise requirements might allow individuals to game the system by adjusting application details just enough to pass without actually being creditworthy. Example po, siguro sa application natin, magsusulat tayo, meron dyan sasabihin, tanong na, meron ka bang utang for the past 6 months? Meron ka bang overdue na loan, etc. So ikaw, either ilalagay mo yon or hindi. For example, isa sa requirement nila is to test the credibility or trustworthiness ng hiram. Kasi makikita naman nila sa CIC. Pwede naman nila silipin sa CIC kung may na-overdue ka. Tapos, ang nilagay mo doon, wala kang overdue. Thus, kapag nakita nung lending company, ay, nagsisinungaling to. Pero kung nireject ka nila, tapos sinabi nila yung reason, ay hindi ka kasi naging truthful dun sa application mo kung meron kang na-overdue na loan. Isa sa criteria namin is bawal magsinungaling. Kung sinabi nilang ganon, edi sa susunod na mag-a-apply ka, ilalagay mo na yan, pass ka na sa trustworthiness. Di ba? So, yun nga, parang ginigame yung system. Another thing, meron din dyan yung magkano ang income mo. So, kung sinabi nila yung mga reason kung bakit ka na-decline, sasabihin nila, kailangan income mo ay
50,000 per month. So, ikaw lalagay mo na 60,000 kahit hindi naman 60,000 ang income mo. 'Di ba? Yun yung sinasabi nilang gaming the system. And kaya hindi nila sinasabi yon para maprotektahan ang decision making nila. Last but not the least na lang is somehow naman itong mga decision making na ginagawa nila is already automated. Kaya 'di ba pag nag-apply tayo kay One Hand Mabilis Cash, mabilis talaga, mabilis na nakukuha natin yung result. 'Di ba? Kasi automated na 'yan. Less na yung intervention ng mga tao. Kung merong tao na magpa-process niyan bawat isa sa mga nag-a-apply sa kanila, mahihirapan sila mag-reply. Ito, nag-apply ka, decline ka kasi may utang ka dito. 'Di ba? So medyo magiging tedious para din sa kanila. Thus, mababawasan ang efficiency nila. So yeah, basically yan yung naisip kong 4 reason kung bakit hindi nila sinasabi sa atin kung bakit tayo nade-decline sa mga applications natin. For our question of the day, na-experience nyo na ba or meron na bang instance sa buhay nyo na alam nyo sa sarili nyo na hindi maganda ang credit standing nyo? Na tipong pag mag-a-apply kayo dyan sa bank, alam nyo made-decline kayo. Pero, in-apply nyo pa rin. Meron na bang ganun sa buhay nyo? Well, kung meron, let me know sa baba and let us know kung anong naging resulta. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Sherlyn Gansing at Sherlyn Gansing. Ang sabi po niya ay, "Good day po, Sir Pat. Thank you po sa information watching here in Saudi Arabia." Kay Miss Sherlyn Gansing, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. And sa mga kababayan po natin dyan na nanonood din sa akin sa Saudi Arabia, shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!